Santa Rita College has been in the business as an educational institution since 1945. It was founded by a group of concerned citizens from Santa Rita, Pampanga, and today it is proud to be the only private college institution here in Santa Rita, Pampanga. And on the occasion of the school's 80th foundation, we will have our graduation with grantees from TES. We are proud to say that with the collaboration from CHED and UniFast, we are able to produce the quality college students. So we have 30 lead passers, of which one of them ranked 17th nationwide. Our passing percentage is very high compared to the national passing rate of 46.77%. Our passing rate for elementary lead passers is 84.21% for first-time takers, and for secondary lead passers, we have a passing average of 87.5% compared to the national passing rate of 62.21%. We are very grateful and thankful to CHED and UniFast for providing us this venue to produce scholars in the tertiary level. Nag-start po kami sa iilang mga estudyante lang po per section. And at the same time po, nung time na pumasok na po yung TES sa school, that's the time po na paunti-unti na po dumami to the point po na humabot na po kami sa 1,000 of students po. Very thankful po ang Santa Rita College of Pampanga dahil nabigyan po ng pathway yung mga estudyante po natin para sa libreng edukasyon po with the help of CHED and with the help of UniFast po. And for the first time, Santa Rita College will produce the summa cum laude in the entrepreneurship. And we are very thankful and grateful that UniFast will recognize also these summa cum laude students. CHED of UniFast Academic Excellence Awardee, Academic Excellence Awardee. Hindi ko rin po inaasahan na makatanggap ng ganitong klaseng parangal galing sa inyo. Nang dahil po sa TES, dalawa kami magkapatid na nakatapos. Ako po na dating full-time mom and then doing part-time jobs na din po. Sakto po noon is pandemic. So napag-desisyonan ko po na magbalik eskwela dahil po sa TES program ng CHED. At sobrang nagpapasalamat po kami dahil isa po itong milagro sa aming buhay na dalawa sa amin, magkapatid, nakatapos agad. Sa mga kabataan din po na nakatanggap ng ganitong grantees na TES, nararapat lamang po na suklian po natin ito ng sipag at dedikasyon. Yung nabasa ko and narinig ko sa na carcinoma. Ano ba? Gaano pa ba ako katagal? Mapapalaki ko pa ba sila? Hindi namin alam ni Mama paano. Kasi unang-una, wala talaga kaming pera that time. Lahat po ng agency na pwede naming lapitan that time, pinuntahan namin. Lahat po ng treatment ko, may mga nag-extend ng tulong. Yung panganay ko yan, nag-graduate na rin siya. So, pag-graduate siya ng high school, grade 12, right? Grade 12. So, nag-uusap kami, ano ba yung course na kukunin niya? Nursing po talaga yung gusto ko. And nakausap namin si Mr. President ng school, si Mr. Carlos. Nabanggit niya, yung sa SRC, may TES. Baka kapag-aral kayo, sabi, nagdadalawang isip siya, gusto ko talaga mag-nursing. Pero alam ko hindi natin kaya. So magpipili siya ng course. Sabayan kita, baka ito na din yung chance. Habang online siya, sige, aral tayo.
Actually, nung time na pinapa-enroll po niya ako, doon din po siya bigla na nagpa-enroll din po. Sobrang thankful ko po syempre sa TES po na binigay po ng CHED kasi dahil po doon, nakatapos po ako ng pag-aaral po. And wala po, hindi po ka gumastos ng ganun kalaki po para matustusan po yung school ko po. Kung wala sa TES, siguro hindi ako makaka-graduate. Ito na si degree namin. May bonus pa na award. Thank you very much dun sa opportunity, lalo na sa alma mater natin, Santa Rita College. Dun ko lang nalaman, siya pala yung patron ng Impossible. So parang sabi ko, parang eto yata talaga yung path na dito ako gagraduate. She made the impossible possible. Through the help of TES, siguro siya yung naging instrument nila para makita ko na merong possibility talaga. Sa mga kapwa ko po na nag-aaral po or gusto rin pagpatuloy yung pag-aaral po nila, sana po wag silang susuko and ituloy lang po nila habang nandito, kasi as long as nandito po yung TES po, is matutuloy po nila yung pag-aaral po nila. Huwag nating hayaan na yung mga problema is maging hadlang or siya yung maging dahilan na hindi natin maabot yung mga gusto nating maabot na pangarap. Before po ako maging grantee ng TES, working mother po ako kasi that time po ay nag-separate po kami ng father ng mga anak ko. Then yung anak ko, dahil po talaga desididong makapatosok, in-enroll ko na po siya noon. Nung first year pa lang po siya noon, sinasabi niya, total pandemic, sabay na kaming mag-enroll. Kaya lang that time, iniisip ko dahil yung paano ko pa susuportahan yung mga anak ko. Sa SRC po, meron silang lumiikot na pwede pong pumasok, basta libre, walang babayaran. Kaya po yun, no, nag-inquire po kami doon. Kaya nalaman namin nung nasa registrar na po kami. Ang laking tulong nga po talaga sa akin. Kasi hindi ko na po na-imagine talaga yung sarili ko na magsusuot po talaga ng toga na black. Kasi high school po kasi ako sa pamilya namin. Ako din po yung unang-unang high school graduate. Pang-apat po ako. Para po sa mga nanay na katulad ko na nangangarap na makatapos pa rin po na mag-aaral, sana po wag maging harang yung mga kung ano man yung mga magiging struggles po. Lahat naman po tayo kakayanin natin. Tulad ko po, living testament po, kahit po mahirap, ang daming struggles, iyakan, puyat, pagod. Ang saya po ng feeling, talagang doble-doble po. Kasi at the same time po, kasama ko po yung anak ko, sabay po kaming nag-graduate. Kasi yun talaga yung pangarap namin. Siya talaga yung nagpumilit sa akin na mag-enroll din ako. Since grade 10 po kasi sir, sariling sikap ko na po as mag-aaral po. Tuto po ako makipagtrabaho sa palengke, sa sir. Naglaba pa ako ng mga damit ng iba sir, para lang matustusan yung pag-aaral ko. Then, nung nag-college po ako sir, sa SRC, yun po nalaman na may libreng pagpapaaral po pala galing sa CHED. Kaya grinab ko po yun as opportunity sir. Kasi po, hindi naman po lahat ng estudyante, sir, is nakakapag-aral po talaga. Nang dahil sa test, sir, nakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi lang po dun sa pangtustus po dun, then sa ibang na din po, kagaya po ng mga sa kapatid ko, pangtustus din po nila, sir, kung ano yung ano. Maraming salamat po sa CHED at Unipass dahil nakatulong po ito sa pag-aaral at pagtustos po dun sa pag-aaral ko. Hindi lamang po ako, pati po yung mother ko po. Proud po ako sa kanya. Sana po hindi po maputol kahit po ano pong pagpapalit ng mga kinauukulan or ng mga nasa pwesto po. Sana po patuloy pa rin po yung programa nyo para mas marami pa pong mga bata na makamit yung mga pangarap nila. We thank CHED and the Unipass for making this possible. Without their valuable assistance, this wouldn't be possible.
So we hope that we continue to collaborate with CHED and UNIFAS, not only for us, but for the students and the other schools nationwide. Very thankful po ako sa mga CHED coordinators po natin. Napakaganda po ng relationship namin. Nag-observe po ako every time na nagsasubmit ng mga documents, meron mga meetings, meron mga seminars. Napakaganda po ng mga relationship po nila sa mga schools po. Inaalagaan po nila para maipasok po natin ng mas mabuti yung mga estudyante dito sa programa pong ito. So sa mga graduates ngayong batch na to, salamat sa pagpupursige at sana huwag niyo rin kalimutang magpasalamat sa UNIFAS, CHED dahil naging instrument sila para sa inyong magandang kinabukasan. And please keep up the good work. Always say thank you to God for giving you this opportunity. And we're very proud here at the CHED Regional Office 3 because UNIFAS has been very helpful to a lot of students, most especially those who were not given privileges before. Ang target ng UNIFAS ay makatulong sa mga underprivileged nating mga mag-aaral and kasama ang mga mag-aaral ng Santa Rita College sa beneficiary ng tertiary education subsidy ng UNIFAS. May you use your education to lead a good life and may you use your education to serve others the way CHED and UNIFAS had served you. Muli, congratulations everyone and congratulations to Santa Rita College. You are doing a very good job. Thank you.